Kinabukasan ay nagtaka ako dahil hindi ako pinagalitan ni Nanay tahimik ito. Lumipas ang buong araw at sumapit muli ang madaling araw muli kong tinignan si Azon. Pero wala pa rin ito. Hindi ko na alam ang gagawin. Nag-aalala ako sa mahal kong si Azon. Hindi ko naman maaring tanungin ang mga magulang ko. Mahal na mahal ko si Azon at ayaw kong mapahamak ito pero ano ang gagawin ko? Naisip kong gumawa ulit ng paraan para makabalik sa motel na pinagtatambayan ni Azon. Pero kailangan kong maging maingat. Ayaw ko na mangyari ulit na nang dahil sa akin ay napahamak si Azon. Isang araw ay nagkaroon ako ng pagkakataon na puntahan si Azon. Umalis ang nanay para mamalengke at nasa bukid naman si tatay. Nagtaka ako dahil tila hindi mahigpit ang mga ito sa akin. Hindi tulad ng una ay todo bilin na wag ako aalis. Mas okay naman sa akin yon dahil ang mahalaga naman sa akin ay mapuntahan si Azon. Sobrang excited akong pumunta sa motel, naligo ako, nagbihis ng maayos at nagpabango. Masaya akong umalis ng bahay. Pagdating ko sa motel ay agad kong tinanong si Azon. Pero nanlumo ako sa sinabi ng bantay ng araw na iyon. Noong araw pala na nagkita kami ay sinugod ito ni nanay nang nasa bahay na ako. Tama nga ang iniisip ko noon. Si Azon ang pakay ni nanay nang umalis sila ng bahay noon. Ayon pa sa bantay ay ilang beses na sampal ni nanay si Azon. Pinagbantaan pa ito ni nanay na kung hindi ako lalayuan ay malalaman ng lahat ng taga sa amin ang trabaho niya. Sir, mula nang nangyari ang iskandalo ay umalis na doon si Azon. Umalis po siya agad at hindi na bumalik. Sobra ang galit ko ng mga oras na iyon. Ang nais ko'y konfrontahin ang mga magulang ko dahil hinadlangan nila ang kaligayahan ko. Nang dahil sa kanila ay nawala ang pinakamamahal ko na si Azon. Nay, bakit ganun? Bakit ginawa niyo kay Azon yun? Mahal ko siya at ang tanging kasalanan niya ay minahal niya rin ako. Pero ngayon wala na siya. Wala na. Bata ka pa, abet. Yun lang ang lagi kong nadidinig sa kanila. 17 na ako at malapit na mag-18, bakit paulit-ulit nyo ginigiit na bata pa ako? Dahil doon ay nawala na ako ng gana sa buhay. Lagi akong nakakulong sa silid ko. Lumipas ang ilang linggo, buwan at umabot na ng taon. Pero wala pa ding Azon na lumilitaw sa aming lugar. Hindi ko pa din siya makalimutan, siya pa din ang laman ng puso ko. Hanggang umabot na ako ng edad 21. Noon ay naisip ko na kailangan ko na siyang kalimutan. Kung mahal niya ako dapat, ay hindi siya umalis. Dapat ay pinaglaban niya ang aming pagmamahalan, pero hindi niya ginawa, siguro ay hindi niya talaga ako minahal. Handa pa naman ako na tanggapin siya sa kabila ng kanyang trabaho, pero inwan niya ako, yun ang tinatak ko sa isip ko. Para tuluyan ko na siyang makalimutan, inayos ko ang aking sarili at nagsimulang muli. Kamusta na, insan? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Tanong ng pinsan ko na kakadating lang galing Saudi. Okay naman minsan, eto bukid pa din ang kinabubuhay at binata pa din, sagot ko. Si Henry ay pinsang buo ko. Halos kasing edad ko lang siya. Kapatid ni tatay ang tatay niya. Na noong araw ay nag-abroad din, kaya si Henry ay sumunod din sa tatay niya noon. Hanggang sa bawian na nga ng buhay ang tito ko na tatay niya. Kung gusto mo, insan, sumama ka na lang sa akin sa Saudi. Kailangan ng kumpanya namin ng mga laborer eh. Naku, anong alam ko sa construction eh. Alam mo namang dito sa bukid ako lumaki. Huwag kang mag-aalala dahil sa Saudi kahit wala kang alam ay matututo ka. Tsaka kasama mo naman akong bahala sa'yo doon. Tsaka sa gastos sa mga papeles mo tutulungan kita. Natuwa naman ako sa alok ni Henry at tinagap ko yon. Maging sila nanay at tatay ay naging masaya din para sa akin. Anak, pagbutihin mo sa Saudi ha, alam kong kayang-kaya mo ang trabaho doon, sabi ng tatay. Oo nga anak, kaya mo yan, dagdag pa ni nanay. 2 taon lang po, nay. Ayaw ko din naman sana kayong iwan, dahil marami na kayong sakit na nararamdaman sa katawan. Hay naku, abet, wag mo kami intindihin, ang isipin mo ay ang kinabukasan mo. Matanda na ang mga magulang ko at nais ko naman silang patikimin ng maayos na buhay. Matapos ang ilang buwan na pag-aayos ng papeles ay nakaalis na ako at naging maayos naman ang trabaho ko. Mabilis akong nakaipon dahil ang sabi ni nanay ay hindi nila kailangan ng padala ko. May sarili din silang kita sa bukid at may ipon sila. Kaya ang lahat daw ng kikitain ko ay ipunin ko para sakaling ako daw ay magkapamilya. At iyon naman ang ginawa ko. Nag-ipon ako ng nag-ipon. Natapos ang kontrata na may nalaking pera akong natabi sa bangko. Masasabi kong okay na hindi ko na kailangan pang umalis pa. Ang dati naming bahay na kubo ay bato na at may pera pa akong maari kong magamit pang simula ng negosyo. Pero sa kasamaang palad ay magkasunod na pumanaw ang nanay at tatay ko. Sa mga panahon na iyon ay wala pa rin naman akong asawa o ni kasintahan. Ewan ko ba, pero hindi na ako nagka-interest sa ibang babae mula nang magkahiwalay kami ni Azon. Marahil ay masyado lang natuon ang isip ko sa trabaho. Naging malungkot ang buhay ko mula nang mawala ang mga magulang ko. Ang negosyo na plano ko ay hindi ko na din natuloy. Nag-iisip kasi ako kung magstay ba ako ng Pinas
o babalik ulit ako ng Saudi tuwing makikita ko ang bahay ni Azon. Wala pa ding pinagbago ito. Bukod sa mas naging luma na ang mga sawaling dingding, nakalak ang pinto at madamo ang paligid ng bahay. Napatunayan ko na talagang mahal ko si Azon dahil hindi na ako umibig pa sa iba. Unang kasintahan. Unang halik at uwang karanasan. Iyon si Azon sa puso ko. Una sa lahat. Insan, kamusta? Kita tayo sa Saudi ha, sabi ko kay Henry nang tawagan ko ito. Abah, Insan, akala ko ba ay hindi ka na babalik dito? Mag-isa na lang ako dito, Insan, ano naman ang gagawin ko dito? Okay, Insan? Tama yan, hanggat kaya pa. Sige, kita tayo, hihintayin kita saad nito. Muli akong nakaalis at ginugol ko ang oras ko sa pagtatrabaho at pag-iipon. Masaya ako sa trabaho ko at dahil doon ay hindi ko na din pansin na mabilis na lumipas ang panahon. Nakapag-renew ulit ako ng kontrata at nagpatuloy sa pag-iipon. Insan, kailan mo balak mag-for good, tanong ni Henry. Baka next year, Insan, ay uuwi na din ako. Ako din, Insan, huling taon ko na ito. Ayos, Insan, sabay tayo umuwi at magnegosyo tayo sa Pinas. Okay, Insan, maganda yan, game ako dyan. Malaki ang utang na loob ko kay Henry. Kung di dahil sa kanya ay hindi ako makakapunta sa Saudi. At siya din ang umalalay sa akin ng baguhan pa lang ako, kaya naman mas naging malapit kami sa isa't isa. Hanggang sa sabay na nga kaming nakauwi ni Henry. Sa bahay muna nila ako tumuloy dahil wala pa din naman akong asawa at tulad ko, ay wala na din siyang mga magulang. In-enjoy namin ang unang linggo namin sa Pinas. Inom dito, inom doon. Parehas kaming binata kaya malayang-malaya kami sa kung ano ang nais naming gawin. Nagdala ng 2 babae si Henry sa bahay niya. Parehas yung maganda at mga bata pa. Nag-inuman kami kasama ang 2 babae. Pero napansin ko na ang babae na ipinareha niya sa akin ay hindi uminom masyado. Para bang hindi sanay ito. Pag hindi mo kaya wag mong pilitin ha, saad ko. Sorry po sir, hindi po kasi ako sanay uminom, paliwanag nito. Okay lang yan, siya nga pala, ano nga ang pangalan mo? Badet po ang tawag ni nanay sa akin. Pero Bernadette po ang tunay kong pangalaan. Nang medyo lasing na sila Henry, at ang partner niya ay pumasok ito sa silid, alam ko na ang gagawin nila. Ako naman ay nakaramdam na din ng hilo. Badet, gusto mo na bang magpahinga? Kayo po sir, kung gusto niyo pong magpahinga ay ganun din po ako. Medyo nailang ako dahil sobrang galang nito. Sige Badet, may bakanting silid sa dulo. Pumunta ka na lang doon pag matutulog ka na ha. Ako dito lang sa sofa. Sa halip na tumayo ay tumabi pa itong lalo sa akin. Aaminin kong nagagandahan ako dito, mabango ito at batang-bata pa. Matagal na din akong walang nakaktabing babae. Si Azon lang talaga. Nilapag ni Badet ang kamay sa palad ko. Alam ko ang nais ipahiwatig nito pero napansin ko na nanginginig ang kamay niya. Tinitigan ko ito. Muli ay nalala ko si Azon. Ang trabaho niya ay tulad ng kay Azon. Nakatitig ako sa mga mata niya. Pero ang nasa isip ko ay si Azon. Hahalikan sana ako nito. Pero pinigil ko. Matulog ka na, Badet? Pero sir, wala ka bang gagawin sa akin? Diretsong tanong niya. Napakabata mo pa, Badet, madami ka pang paraan para kumita ng pera. Hindi mo kailangan gawin ng ganito. Pinayuhan ko ito ng mga bagay-bagay nang bigla na lang itong yumakap sa akin at humagulgol. Nang iyak, dahil sa awa ko dito, ay niyakap ko na din ito. Pero hindi yakap ng pagnanasa, kundi yakap ng pag-aalala. Tahanan Sir, kailangan pong may gawin kayo sa akin. Binayaran po ako ni Sir Henry para paligayahin ko daw kayo sa ad nito. Kinuha ko, nag-wallet ko at tumukot ako ng 5,000. Ito na para sa iyo yan, bigay ko sa iyo yan, hindi bayad.